Makasaysayang araw po, it's showtime! Ito po ang ikalimang bahagi sa isang serye ukol sa mga sinasabing mga ebidensya ng pagkapangulo ni Andres Bonifacio. Ayon sa isang kritiko ng pagkapangulo ni Bonifacio na inilagay sa Facebook, you know, Bonifacio Day is near when Bonifacio fanboys come out and how he should be president, despite not being elected as such, and hold the monarch title of Supremo, which he alone and no one else will ever possess. Ayon sa isang historiador, sa isang panayam sa isang magazine, but if there's one thing that brought Bonifacio down, it was his arrogance. He wanted to be called Haring Bayan and had aspirations toward monarchy. Mismong si Pangulong General Emilio Aguinaldo ang nagsabi na ang titulong Haring Bayan ay ang tawag ni Bonifacio sa sarili. Supremo din siya dahil superior ang tingin niya sa kanyang sarili. Ngunit, kung titignan ng mga dokumentong katipunan, bagamat tinatawag siyang Supremo, madalas lumagda si Bonifacio hindi sa titulong ito, kundi bilang ang Pangulo, ang Pangulo ng Kataas-taasang Kapulungan, at Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Ang Supremo sa makatuwid ay salin sa Espanyol dahil Pangulo siya ng mga Pangulo ng mga sanggunian ng Katipunan. Hindi dahil siya ang hari. Ngunit, ayon pa sa ilan, kailangan din tignan ano bang intensyon ng paggamit niya ng Pangulo. Dahil kahit noon may mga presidentes munisipales na, lalo't tawag niya sa pamahalaan niya ay Katagalugan. Baka lokal na pinuno lang ang ibig niya sabihin sa Pangulo. Ngunit, himay natin ang tunay na kahulugan ng Haring Bayang Katagalugan. Ang Haring Bayan ba ay isang tao? Ayon kay General Santiago Alvarez, na ang kahulugan ng Haring Bayan ay na mula sa kataas-taasang pamunuan ng Katipunan hanggang sa kabababaan ay nagkakaisang gumagalang sa pagkakapatiran at pagkakapantay-pantay. Namumuhunan ng dugo at buhay laban sa hari upang makapagtatag ng sarili at malayang pamahalaan na sa makatuwid ay mamamahala ang bayan sa bayan at hindi ang isa o dalawang tao lamang. Ang Haring Bayan ay hindi hari o monarkiya, kundi ang bansang ang hari ay ang bayan. Sa makatuwid, demokrasya, nanggaling sa salitang demos na ang ibig sabihin ay ang mamamayan at ang kratya ay kapangyarihan o namumuno. Ang Haring Bayan ay isang bansang ang hari ay ang bayan o sovereign nation. Katunayan, maging ang sekretaryo ni Aguinaldo na si Carlos Ronquillo y Valdez ay tinawag ang Republika ng Biak na Bato bilang pamahalaan ng Haring Bayang Katagalugan. Maging sa borrador na sulat kamay mismo ni Apolinario Mabini ng Reglamento de la Constitución del Gobierno Revolucionario noong 1898, itinumbas ni Mabini ang Haring Bayan bilang Republika. Okay, Pangulo siya ng bansang Tagalog. Hindi buong Pilipinas yun. Ngunit, sa pangahulugan ng Katipunan, sa salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa makatuwid, Bisaya man, Iloco man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. Dahil lahat tayo ay Taga-Ilog. Sa makatuwid, kung Pangulo si Andres Bonifacio ng Haring Bayang Katagalugan, Pangulo siya ng isang pamahalang may intensyong pambansa at demokratiko. Mayroong petisyon na maaaring basahin at pirmahan ukol dito. Tumungo lamang sa change.org/Bonifacio Unang Pangulo. Abangan ang susunod na kabanata. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.